Panibagong pangaharang at tangkang pagbomba ng tubig ang ginawa ng mga barko ng China sa barko ng BFAR sa Panatag Shoal. Pero bigo sila kaya nahatiran ng supply ang mga mangingisda. At nakatutok si Chino Gaston. Ilang beses nagtangka pero bigong tamaan ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Kabaylo habang palapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal kaninang umaga. Ang mga Chinese Coast Guard vessels ay sinubukan pang bombahin muli ng water cannons, pero this time hindi nila naabot yung mga barko natin. Itong attempt na pagbobomba muli ng tubig doon sa mga BFAR vessels ay nagawa pa rin ng ating mga ground personnel yung pamimigay ng suporta, yung resupply mission doon sa mga mangingisda. Mga Pilipinong mangingisda sa Panatag ang hinatiran ng tulong ng BRP Kabaylo at BRP Sanday matapos ang pagbuntot at bigong pagharang ng 3 barko ng China Coast Guard at 1 barko ng China Navy. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang China pero dati na nitong iginiit na teritoryo nila ang Panatag Shoal. Sa mga nakaraang linggo, nagpakawala ng flares ang China Air Force sa mga eroplano ng BFAR at tinutukan rin ng laser ang eroplano ng BFAR noong September 30. Bilang tugon sa panggigipit ng China at alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Doctrine, halos lahat ng assets ng Philippine Navy at Air Force ay nagbabantay na sa West Philippine Sea. We have involved the entire AFP in implementing the CADC mentioned by our Secretary of National Defense. If you notice, a lot of our capital ships are now in the West Philippine Sea. We have AFP troops, Navy, Air Force, and Army on Pag-asa Island. The orientation right now of the entire AFP is external already. Para sa external defense, isa sa mga gustong sandata ng AFP ang medium-range capability missiles ng US na nakadeploy sa Ilocos Norte. Inaalmahan ito ng China dahil kayang abutin ng mga missile nito ang timog na bahagi ng China at anumang bahagi ng West Philippine Sea. Pero wala pang utos na tanggalin ang MRC sa Ilocos na ginamit sa kakatapos na Salaknib US Philippines Army-to-Army exercises. This is a new technology for us. So, ang nangyari naman during the Salaknib is just an orientation. We plan pa rin future trainings for this technology. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tinawag naman ng China na invading o pananakop at trespassing ang aktibidad ng BFAR sa Panatag Shoal. Ayon sa China Coast Guard, walang paalam sa China ang umunoy pananakop sa mga dagat na sa palibot ng Panatag. Sinundan umano nila at minonitor ang mga barko ng Pilipinas at nagkasa ng mga kontroladong hakbang nang naayon umano sa batas at sa maayos na paraan. Dati na at paulit-ulit na iginigiit ng Pilipinas na bahagi nito ang Panatag Shoal.